Ano ba yan mga kakugihan? Laot ang inyong ante. Sure all. Sama ko sa bangka nila yung dongdong. Yun sila. This is it, pansit. Wala nang atrasan to. Wala nang atrasan to. Ganito nga kapursigido ang inyong kugihan na maranasan ang buhay sa laot ng ating mga mangingisda, at dahil kadarating pa lang nila yuyudongdong nito na may siyam na huling tuna ay nag-decide nga agad siyang bumalik doon sa payaw. Kaya naman hindi na nga nagpatumpik-tumpik ang inyong kugihan dahil noon pa man ay gusto ko na talagang sumama at maranasan to. Buti na lang talaga at pinagbigyan tayo nila yuyudongdong, at dahil may katigasan ang ulo ng inyong kugihan, nagpaalam nga akong sumama kay Mister, at dahil alam kong hindi niya ako papayagan ay nakaalis na nga kami bago ako nagpaalam na alam kong sa susunod ay hindi na nga ito mauulit kahit gustuhin ko man, dahil naranasan nga rin ni Mister kung gaano kahirap ang maglaot. Kaya kung maaari daw sana ay hindi na ito maulit. Bagamat ganon ay naiintindihan ko naman siya dahil iniisip niya lang naman ang kapakanan ko. O siya, nung mga time na to ay ito na nga pala yung unang payaw na nakita namin. Tuwang-tuwa nga ako nung mga time na yan dahil napansin kong may ibon na nagpapahinga dyan sa payaw na tulad namin ay mukhang malayo nga rin ang punta niya, at hindi nga lang kami dahil may mga kasabayan tayong bangka na doon din sa payaw ang tungo. Pag may ganitong hulihan ng tuna ay nalalaman nga rin niya ng iba pang mga kalapit mangingisda, lalo pat nauso na nga itong radyo sa kanila. Dito na kami sa payaw. Tanali na. Ilang oras yung biyahe? Higit sa oras. Migit sa oras ang biyahe namin. Oo. Kita pa nga yung ano dito. Kalupaan. Sa mahigit isang oras na biyahe ay nakarating na nga kami dito sa payaw na sadya namin. Dito nga pala nahuli nila yuyudongdong yung siyam na tuna, at titingnan nga namin kung narito pa rin sila, na kung papalaring makahuli sa isang tulog pa nga lang ay pwede na kaming umuwi agad. Kaya naman pagtali pa lang dito sa payaw ay sinubukan na nga ni yuyudongdong na maghulog nitong panglatak. Eto nga pala yung gamit nilang pamamaraan para makahuli ng tuna. Habang itong pinsan ko ay naglalagay naman nitong tolda. Yung mga time na yan ay hindi ko nga alam kung maaawa o matatawa ako, dahil tingnan nyo naman napakaraming butas ng tolda nila. Kung sa araw ay pwede pa nga yan, pero pag umulan ay hindi nga rin mapapakinabangan. Pagkatapos dyan ay nagsimula na nga rin maglatak itong pinsan ko. Etong mga gagamitin nilang pamain ngayon ay mga tirang noos pa nga nila kagabi, at makakahuli ka nga lang ng mga noos pagsapit ng gabi. Mahirap nga raw to silang hulihin lalo na pagkabilugan ng buwan. Maya-maya nga ay nagtanong si Yoyo kung gusto namin magkape. Mga alas 3 pa nga lang siguro ng hapon nito, pero parang ang sarap ng magkape. Kape muna tayo. Hindi pa nahilo, nakakapagkape pa eh. Update ko na lang kayo pag sumusuka na ako ha. At ayun, pagkatapos pa nga lang magkape ay feeling ko bumaliktad na itong sikmura ko. Unang suka. Ansay, enter! Oh, pero hindi ko kinakahiya yan dahil kayo dungdong na mismo nang galing na kahit sila mismo raw ay nahihilo at sumusuka talaga. At maniwala kayo sa hindi, 8 beses kaya akong sumuka. Kaya pag nakakaramdam na nga ako na parang babaliktad ang sikmura ko ay hinihiga ako nga agad. Tuloy itong maagang hapunan namin ay hindi na nga ako nakakain. Basta kakaiba kasi talaga sa feeling. Di baling sumuka ka na sa kalasingan, wag lang talaga dito. Buti na nga lang talaga at kaya kong labanan yung hilo. Kaya kahit mukhang wala na tayong energy dyan, ay nagpapakatatag pa nga rin ang inyong kugihan. Ginusto ko to, kaya kailangan nating panindigan. Habang nagpapalipas ng oras at naghihintay ng dawi, ay bilib nga ako dito sa pinsan ko at nakapagbalot pa ng ata. At dahil nainganyo ako dito sa panghuli niya ng noos, ay sinubukan ko na nga rin. Total kaya ko naman ng labanan ang hilo ko ng mga time na to. Hindi, pulutan mo. Na, paano na to? Hindi, hulog mo lang. Huwag mo nga sabay. Hulog mo lang. Yan, sige, hulog mo. Okay na? At dahil nag-enjoy na ako sa panguhuli ng noos dyan, ay hindi ko na nga naramdaman ang hilo. At wag ka, never na akong sumuka ng mga sandaling yan. At tingin ko yan lang rin naman kasi ang magagawa ko para makatulong sa kanila. Kaya wag na wag po nating mamaliitin ang mga mangingisda natin ha. Dahil imagine kung kayo na masarap ang tulog ng mga time na to. Sila naman na nagtitiis sa lamig, matigas at makipot na higaan, at higit sa lahat nagpupuyat na kahit ibigay pa nila yung best nila ay nakadepende pa rin sa swerte. Kung may maiuuwi silang huli,
o wala. Nung mga time na to ay malalaki na nga ang alon. Naramdam kong kahit nakahiga ako ay para akong titilapon. Tapos yung ang sarap ng tulog mo, bigla ka na nang babasain ng alon. Hindi mo na yun papansinin, makaidlip ka lang kahit papano. Hindi nga tumitigil itong pinsan ko sa pangangawil. Kahit noos ay mahirap na ngang mahuli ng mga oras na to. Kaya naman pumasok na nga siya dito sa pwesto niya kung saan siya matutulog. Mas magandang araw dyan at hindi malamig. Habang si Yuyu Dongdong ay eto, pinagkakasya itong katawan niya sa napakakipot na pwesto. Maikling oras para umidlip dahil mapapasabak na naman nga sila sa pangangawil pagsapit ng madaling araw. Wala kaming huli. Isang gabi. Wala yung isda. Good na. Lipat na kami, lipat. Wala. Wala ang isda. Inabutan na lamang ng umaga sila Yuyu sa pangangawil ay wala pa rin ngang mahuli. Kaya naman kasalukuyan nang nagliligpit ng kawil itong pinsan ko pati si Yuyu. Talagang ngang hindi mo masasabi ang buhay dito sa dagat na yung kahapon lang ay sobrang dawi. Ngayon naman kumalma itong isda. Kung tutuusin wala pa nga silang maayos na tulog niyan kahihintay ng dawi. Bagamat ganon ay hindi nga lang sa amin to nangyari. Dahil ayon kay Yuyu Dongdong kahit yung ibang payaw ng araw ay nawala talaga yung mga isda. Na ayon sa kanila pag ganitong nawala ng araw ang isda ay inorka o ginulo na nga ng mga killer whale na kahit ako nga mismo ay first time kong masilayan kagabi ang mga killer whale. Tuwang-tuwa pa nga ako pero yun na pala ang ikadidismaya ng ating mga mangingisda. At dahil okay na rin naman ang pakiramdam ko at nakapag-adjust na rin siguro ang katawan ko dito sa laot at dahil pala desisyon ang inyong kugihan, ang sabi ko nga kay Yuyu ay sayang naman kung uuwi kaming walang huli kaya walang uuwi hanggat walang nahuhuling isda. What? At eto na nga, hindi rin naman kami nagpakalayo-layo sa paglipat ng payaw. Dito nga ulit kami susubok sa 12 milyahe. Kesa magsayang ng gasolina at tumakbo ng malayo, ay kailangan nga nating makasiguro dahil hindi biro ang konsumo. Kaya bukod sa amin ay may mga kasama nga rin kaming bangka dito na habang naghihintay ng balita at nagpapalipas ng oras, ay sinusulit nga rin nila ang tulog at bumabawi sa nilaan nilang oras at puyat kagabi. Kung mapapansin nyo ay mataas nga ang alon ngayon. Hindi man halata pero ganyan din kalalaki ang alon kagabi. Buti na nga lang talaga at hindi maulan kagabi. Dahil for sure matutulog kaming basa. Buti na nga lang talaga at pinadalhan ako ng kumot ni Mamang dahil malaking tulong to. At hindi nga biro ang lamig dito sa laot. At nung mga time na to ay sinusubukan ngang mga will nitong pinsan ko. Pero dahil malakas ang sulog o agos ay nahihirapan nga silang makahuli o mga will. Dumagdag pa itong mga makukulit na pakol na pag ganitong umaga ay sila nga ang problema dahil kinakain nila yung mga pamain. Kaya naman imbis mangunsumi ang pinsan ko sa kanila ay pinagtiyagaan niya na nga lang hulihin ang mga ito. Total magkano na rin ang kilo ng mga pakol ngayon. At dahil wala kaming ibang nahuli ay eto na nga rin ang uulamin namin ngayon. Kain tayo. Unang kain pa lang. Oo, unang kain ko pa nga lang ito simula kahapon. Natatakot kasi akong kumain kahapon baka hindi tanggapin ng tiyan ko. Buti na nga lang talaga ngayon ay tinanggap ito ng tiyan ko. At sabi ni Yuyu, kung hindi pa nga raw ako kumain ng mga oras na to ay iuuwi niya na nga sana ako. Ano pat para saan ang sakripisyo ng inyong kugihan kung magpapauwi lang? Pag ganitong desidido ka sa isang bagay ay titiisin mo nga ang lahat. Kaya naman sobrang saludo ako sa ating mga mangingisda na tinitiis nga ang lahat para sa pamilya. Kaya sa mga misis dyan, unawain nyo sana ang mga mister nyo kung uuwi man silang walang huli. Hindi yung mabait lang kayo pag may huli yung mga mister nyo. Huy! Kung maaari nga lang talaga na hindi sila uuwi hanggat walang huli dahil mas takot nga sila sa misis nila kaysa sa naglalakihang mga alon dito sa laot. O siya, bago pa kayong mainis, kaya isubukan na nga rin nating manghuli nitong mga pakol. Kinakabahan nga lang ako dito sa kawil na gamit ng pinsan ko dahil 5 itong taga-uhok na gamit niya. Na iniisip ko nga paano na lang pagdawihan ang lahat ng to. Kayanin ko pa kaya ang humila o baka ako na ang hilain ng mga to. At kitang-kita nga kung gaano katakaw itong mga pakol. Kahuhulog pa nga lang nitong kawil ay sinasalubong na agad nila. At ayan, mukhang isang banyera na nga siguro itong huling pakol ng pinsan ko. Fresh na fresh nga yan at dahil wala kaming ibang huli, ayan na nga rin ang uulamin namin ngayon. Lasing ko na. Ganda ni pinsan ko na pang ulam. Pula. Walang ulam. Again. Wala pang ibang dawi. Pasanset. Palubog na naman nga ang araw at sinimulan na nga rin nila yung maglatak. Patuloy pa rin na nagbabaka sakali, lalo pat hindi natin alam kung anong oras pwedeng dumawi yung mga isda. Wala man akong maitutulong sa kanila, tanging dasal na nga lang ang magagawa ko. Naglalatak na yung pinsan ko. Mag-alas 6 na.
5:40. Yan yung sunset. Night number 2. Survive ang inyong kugihan. Matibay ang inyong kugihan. Yes, matibay at nagpatuloy pa nga ng 2 gabi ang inyong kugihan at habang unti-unting binabalot ng dilim ang buong laot ay dito na nga rin magsisimula ang pakikipagsapalaran ng ating mga mangingisda. Sinusubukan ngang manghuli ng noos nitong pinsan ko pero ayan at makukulit na barla nga ang dumadawi sa kanya. Ulam na nga rin to, maliban na lang kung maputol ng mga to etong pirik-pirik na gamit sa panghuli ng noos. Nung mga time na to sabi ni Yuyo ay matulog nga raw muna ako at gigisingin niya na nga lang raw ako pag may dawi na. Nasorpresa na nga lang ako at pagising ko nandyan na yung balileng o tuna. Mga madaling araw na rin siguro nito at nagsisimula ng dumawi itong mga tuna. Pati nga itong 7 bangka na nakatali dito sa payaw ay dinadawihan na rin ang mga time na to na napapa-thank you na nga lang ako sa may kapal dahil siguradong may maiuuwi na ang ating mga idol. 1-0. 1-0. Pati yung mga ibang bangka. Dinawihan na rin yung mga ibang bangka. Anong oras na ma? Alas? Habang bago tuluyang sumikat itong araw ay saka nga dinawihan itong pinsan ko na halos mawala na nga rin ng pag-asa dahil ang tagal ba naman bago nasundan yung dawi ni Yuyo Dungdung na halos 3 oras nga kaming naghintay. Na pag sumikat na nga ang araw ay sigurado mahihirapan na nga silang makahuli ng tuna pero kahit ganon ay hindi pa rin talaga sila tumitigil sa pangangawil. Huli na rin yung isa. Huli na rin si Mappers. Morning. At dahil wala na talagang dawi o mahuling tuna, ay dahan-dahan na nga rin silang nagligpit. Pagsikat pa nga lang ng araw ay umuwi na yung iba naming kasamang bangka dito. Sa tingin ko, yung iba ay hindi bababa sa 5 ang huli at malaking biyaya na ngayon para sa kanila. Niligpit na nga rin ng pinsan ko itong 2 tuna na nahuli nila. Kahit maliit, ay malaking biyaya na nga rin to. Lalo pa at may paglalaanan ngayong araw itong tuna na nahuli nila. Dahil kaarawan nga ngayon ng pinsan ko na anak ni Yuyo Dungdung na madalas rin sana nating makasama sa mga vlog noon at debut niya nga sana ng araw na to pero sa kasamaang palad ay nilisan niya nga kami na mas maaga at dahil ipinangako ni Yuyo Dungdung na huhuli siya ng tuna at eto nga raw ang panghanda ngayon na kung mapapanood man to ng financer nila sana po ay maunawaan nyo. Alam naman namin na bawal ang mag-uwi ng sobra-sobrang isda. Ngayon lang po to, alam nyo naman kung gaano kalaki ang utang na loob namin sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at ganun na rin sa patuloy nyong pagsama at dito na nagtatapos ang ating laot vlog na sana'y samahan nyo pa rin kami hanggang sa mga susunod na ganap. Salamat!